Hello guys, good afternoon, good morning, kung saan man tayo ngayon sa buong mundo. Ayan, good morning sa Philippines, good afternoon dito sa Poland, sa mga nandito sa Poland ng mga subscriber ko, and then sa Saudi Arabia, dyan sa Riyadh, and Hong Kong. Hindi ko na matandaan kayo kung nasaan kayo guys. Thank you, thank you, thank you. Shoutout sa aking mga new subscriber at mga solid subscriber ko na laging nanonood sa akin. Shoutout sa inyo guys. Sorry guys kasi ang busy ko talaga ngayong summer kaya ngayon lang tayo ulit nakapag gawa ng video. Ayun na nga dahil nandito tayo ngayon sa France at nandito yung aking mga amo kaya ayan super busy talaga ang Inday guys. Kaya ayun, sa dami ng mga tanong nyo guys, hindi ko na magawang sagutin ang mga tanong nyo guys. Pero ito, naghanap pa rin ako ng ibang time para masagot ko ang inyong mga katanungan kasi alam ko nag-aantay kayo sa mga kasagutan nyo and shout out sa inyo. Salamat sa mga new subscriber ko. Ayan, naka 960 subscriber na tayo guys. Thank you, thank you, thank you guys sa inyo. Love you all guys. And then, ayun na nga, mag-uumpisa na tayo. Hindi na natin patatagalin yung mga nagtatanong sa atin. Ang tanong ni Ryan. Ayan guys, proceed na tayo guys sa mga katanungan. Ayan ang tanong ni Kabayan Ryan Laiko. Bakit anong mas maganda na factory dyan? Yung unlimited ng overtime? Bakit? Sabi niya, hi, shout out sa'yo, Ryan Laiko, thanks for the question. Salamat sa'yo. Guys, syempre, mas maganda guys yung may mga overtime, unlimited yung overtime para mas malaki yung sahod natin. 'Di ba? Kaya naman tayo nagpunta dito guys para kumita ng pera, yung mga gustong madagdagan yung kanilang sahod. Syempre, gusto natin yung may overtime. Pero meron din mga factory dito na minsan lang yung overtime pero 12 hours sila pero overtime na yun guys pero 12 hours yung kanilang kanilang work period hanggang 12 hours sila, meron ding 8 hours, so kung gusto nyo mag-overtime yun yung 12 hours dito. Tapos, kung gusto nyo ring mag-overtime ng Sunday, kung day off nyo yun, or Saturday, yun ay dagdag income nyo rin guys. Kaya, mas maganda yung syempre may overtime guys. Kasi may mga factory rin dito na minsan wala silang pasok, kaya yung kanilang sahod, kaya mababa rin guys. Kaya, syempre doon tayo sa mas maganda yung factory. Yun guys. At, dito naman sa katanungan ni Shirley Casino. At ito po yung katanungan ni Sister, shout out sa'yo, Sister Shirley Casino. Ayan. Ito yung kanyang katanungan guys. Sis damag kulang kumano conflict bajay issue ti passport ko sa baligamin jay ada jay kontrata tas abali jay da jay passport ko. Salamat. Anya ti ibig mo sabihin sisi na sa bali da jay passport mo, ibig mong sabihin yung working permit mo, yung working visa mo ba yung sinasabi mo? Kasi hindi ko maintindihan. Yung working visa mo, iba ba yung nasa working visa mo at saka yung sa kontrata? Siguro sisi, itanong mo dyan sa agency mo kung hindi ba conflict yan. Tanungin mo muna sila kasi ngayon lang ako nakarinig ng ganyan sisi kung may problema ba dyan pagdating dito. Pero siguro naman wala naman siguro para sa akin kasi pagka ang sinasabi mo is yung working visa mo, pagdating mo naman talaga dito ay mababago pa yung nasa kontrata mo, lalo na pag seasonal ang working permit mo. Ayun lang sisi. Hi, shout out sa iyo sisi Shirley Casino. Thank you sisi sa iyong kasagutan.
And thank you sa iyong pag-subscribe sa ating munting channel. Salamat sa inyo guys. Ito, may kasagutan ulit ang katanungang ito naman guys ay galing kay Sister Marcel. Hi Sisi, thank you sa iyong katanungan. Ang sabi niya, Madam, yung cosmetic factory maganda ba? Sabi niya. Ngayon ko lang narinig yan Sisi, yung cosmetic factory dito sa Poland. Hindi ko pa na-encounter yan sa mga kababayan natin dito, pero siguro ay maganda din yan kung hindi sila nag-hire ng kung hindi yan maganda. Kasi dito sa mga foolish, mahilig sila sa mga pampaganda guys. So yan ay isa rin siguro yan sa mga magandang factory dito sa Poland. I-try nyo lang guys kung i-search nyo dyan sa Google yung kanilang pangalan ng factory. Makikita nyo naman kung maganda ba o yung nila. So para makita nyo rin guys kung ano bang name ng cosmetic factory na yan Sisi. Kung may pangalan yan, i-comment mo dyan at i-search natin dito. Yan lang. Salamat sa katanungan mo, Sister Marcel. Thank you. Shout out sa iyo. Na tayo sa ating katanungan. Na sunod na tanong ay galing kay Estrella Pilicio. Ayan. Ang subscriber natin ito guys ay siguro nasa Pinas siya, kasi sabi niya ay magkano po ang processing fee pag galing ng Pinas. So hindi ko nabanggit guys, sa ibang mga vlog ko hindi ko siya nabanggit kasi may mga kilala ako na ang kanilang agency ay galing sa Pinas. Yung mga iba is hindi pare-pareho gas yung kanilang placement fee. So hindi ako nagsabi kung magkano. Pero yung mga ibang nandito na tinanong ko is yung kanilang placement fee na nagastos nila ay umaabot din siya ng 300,000 sa peso. So, yun guys. Parang ganun din guys sa amin kasi dati sa Hong Kong. Nung sa Hong Kong ako naggaling is 250,000 sa peso naman ang aking nagastos. So, since nasa Pinas tayo, siguro alam nyo naman mas mahal ng processing fee. Siguro, depende pa rin tayo sa agency guys. Kaya kung anong agency nyo, depende sa agency pa rin yan kung magkano yung kanilang placement fee. Ayan guys, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo, at salamat guys sa inyong walang sawang panonood sa atin, sa munting channel natin, at please wag nyong kalilimutang mag-like and subscribe and mag-comment at i-share din ang ating mga video. Salamat guys sa inyo, at sana manatili kayong manood sa atin. Thank you guys, love you all, bye.